Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 28 hanggang August 3. So Gemini, napakabilis ng araw. Papasok na tayo ng August. Ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Kwentuhan lang tayo, Gemini, ha? Let's talk about your kapalaran for those dates, okay? So, kunin mo lang yung mga ka-resonate ka, ha? And leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Kaya kunin mo yung para sa'yo by using your intuition. Okay? So Gemini, meron tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron ka pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Kaya sa isip lamang ha, huwag mo isulat sa baba, sa isip lang. Sekreto lang natin yung question mo na yan. Okay? So Gemini, follow me on Facebook at James Tarot PH. Okay? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness at pagmamahal po sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading, yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayon July 28 hanggang August 3? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Swords rather. In the area of what you need, you have the Nine of Cups. Alam mo na Gemini, kung lagi po kayo nanonood ng channel ko, kapag lumalabas si Nine of Cups in any of the reading, ito yung pagkakataon mo para mag-wish. So ngayon, close your eyes, meditate, concentrate, and i-wish mo na yung gusto mong i-wish o i-pray because your spirit guides and angel guides ay nasa tabi mo ngayon, nararamdaman, napapakinggan ang iyong frequency at mapapadala yan sa taas upang mapabilis ang iyong mga wishes. So go push. Pwede mo ring i-pause ang video kung medyo mahaba-haba ang inyong i-wish at mataimtiman mo yung dasalin ngayon. Okay? So balik ka pagkatapos mo i-pause. So, Gemini, ito ang yung what you need. In the area, you have the Nine of Cups. In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. In the area of your near future, you have the Moon card. Lovely. In the area of your challenges for the week, you have the Queen of Cups. In the area of your fortune, you have the Three of Swords. Beautiful. This is beautiful. Napakaganda nito. Most especially pagkatapos ito nasa core mo, and this is your fortune, this is really beautiful time for you, Gemini. May pag-usapan natin later. In the area of your divine messages, you have the Six of Pentacles. Yes. At ang outcome mo for the week, Gemini, ano kaya ito? May pag-usapan natin. Sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of this reading. So Gemini, bago natin basahin in the comprehensive, detalyado at saka hindi bitin na paraan ang mga cards mo, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background. You have the Queen of Swords. Okay, you have two queens here. Queen of Swords and Queen of Cups. Parang sinasabi ng spirits mo, merong conflicting energy in your part or in other people's part where ang isip at puso ay magkaiba. O kaya ang sinasabi ng isip, sinasabi ng ego, ang sinasabi ng iyong lohika ay iba sa dinaramdam ng iyong puso. So parang sabi ng spirits mo, kailangan mo pag-isahin yan, Gemini. Kailangan mo pag-isahin yung isip at puso mo para sa kung anong gagawin mo ngayon, buo ang loob mo at malinaw sa iyo kung anong next step mo. Okay? Mind and heart should be aligned this time, Gemini. Halimbawa, balak mo ganito, pero sa isip mo, ay teka, maganda yun, magkakapera ako dyan, maganda ang trabaho, pero sa puso mo, ang gusto mo ito yung passion mo, dito ka magaling, dito ka magiging masaya, dito ka mag-grow, ika nga. Pero dito sa isip mo, sa lohika mo, sabi mo, ito ang gusto ng lahat, ito ang linya na kailangan kong gawin ngayon to please everybody, o kaya because this is the best solution, o kaya the best option, ganyan. So, yung puso at isip mo ay para magkaiba ngayon. Pero sabi ng spirits mo, kailangan maging malinaw sa isip mo ang lahat-lahat. Kapag nagkaroon ka ng kalinawan sa isip, makukuha mo yan, Gemini, kung halimbawa magbakasyon ka panandalian, step away ka muna, siguro kung may argumento o merong mga diskusyon o merong mga desisyon na dapat pag-usapan pero nagiging heated na yung argument, parang sabi ng spirits mo, lumayo ka muna para makapag-isip ka. Pero dapat bukas palad ka daw sa mga posibilidad. Huwag mong isasara ang isip mo sa isang option lang. Alam mo yun, parang, okay, ito problema, ito solusyon. Tapos doon ka lang nakatingin, sabi ng spirits mo, get a broader picture. Lawakan mo ang iyong imahinasyon, lawakan mo ang iyong isip. Para makaisip ka pa ng ibang paraan na possibly maaaring makatulong yun sa problema mo ngayon na hindi ka lang nakatingin sa isang solusyon. Sabi ng spirits mo, mag-ugat ka daw sa iyong desisyon base sa katotohanan na hahawakan mo this time. Okay, halimbawa, like itong ginagamit na example, pero malaking tulong to bilang analogy. Halimbawa, balak mo mag-nurse pero walang bukas na nursing job from private and public hospital. Tapos ang bukas lang ay sa school o kaya sa offices o kaya sa
corporate world na mga clinic ganyan. Pero yun lang ang bukas ngayon. So parang sabi ng spirit guides mo, mag-base ka sa iyong desisyon base sa katotohanan nakahantad sa harap mo. Doon ka magtitingin na parang, okay, this is the truth of my life. Paano ako to i-maneuver? Saan ako dito pupunta after this? So, maging bukas palad ka. Baka pwede ito, baka pwede yan. Baka ipagpaliban mo muna yung dapat mong gawin. Medyo mag-step out ka and get the other option muna panandalian para maging bukas ka at tumuloy ka pa rin naman. Parang ito yung stepping stone pa lang, Gemini, doon sa bigger goal mo. Okay? Ngayon, tinatawag ka ng spirit guides mo to be smart, to be discerning, kung anong decision, panindigan mo. Okay? Mahalaga dito yung maging matalino daw. But at the same time, harapin mo yung katotohanan ng meron ka para makapag-decide ka na mabuti. Okay? Mamaya i-clarify pa natin to kasama na iyo't ibang cards. So bago natin basahin itong full spread mo, bigyan mo na kita ng safe travel cards para safe mong ma-travel ang buong linggong ito, Gemini. Okay? Lumilipad ang cards dahil sa fan. The first card is grounding, go deep, explore your roots. Yeah, explore your roots. Saan ba nanggagaling o nag-uugat yung mga bagay na gagawin mo ngayon? Like I said, kailangan hanapin mo yung katotohanan sa isa kaibutura ng puso mo. Saan nag-uugat yung problema o yung dilemma sa ito o iyon o ano yung dapat kong solusyonan, saan ako dapat mag-step forward. Hanapin mo yung roots mo, hanapin mo kung saan nanggaling, nagmula, ano yung pinagmulan ng isang bagay, bakit yun ang gagawin mo, bakit ito yung problema ngayon. Baka sakali kapag hinanap mo yung root cause, baka doon mo daw makita, ito pala ang dahilan ko bakit ko ito simulan, ito pala ang dahilan ko bakit ko ito ginawa. Doon mo daw hinay-hinay at magagawang malaman kung ano yung solusyon this time, okay? Another message, you have passion and pleasure, savor your life. Yes, ito yung pagkakataon talaga na maging maligaya, especially here with the Nine of Cups, to be happy, to be contented, to be fulfilled. Hanapin mo yung magpapaligaya sa'yo, magpapakontento sa'yo, more than just doing the right thing. Okay? Find your happiness. Find what makes you happy, what makes you complete. Kung saan ka liligaya at kung saan ka magiging sobra-sobrang laya at masaya. Okay? So, ang iyong full spread, simulan na natin. At the center, you have the Five of Wands. Yes, meron sa inyo maraming conflicting energy, maraming magkakasalungat o gulong-gulong pag-iisip. Kaya talaga merong Queen of Swords and Queen of Cups here. Talagang total opposite. Ito isip ang pinapairal, ito puso ang pinapairal. Pero ikaw, alin doon? Saan ka papanig? Dapat bang panigan o dapat bang i-align ko ang isip at puso ko? Hanapin ko yung common ground. Yan. Sabi ng spirit guides mo, ngayong linggong ito, it's all about you finding out the truth or finding out the best possible solution sa iyong problema. Isip pa o puso, gagawin ko ba yung tamang paraan o gagawin ko yung tibok ng puso ko at susundin ko yung para sa akin ay magpapaligaya. Ganyan. Sabi ng spirits mo, marami sa inyo ang nasa very competitive na industriya, baka nasa trabaho ka ngayon o ginagalawan mo na para ang dami mo kakompetensya, ang dami nyo nag-aagawan sa atensyon o nag-aagawan para sa isang prize o sa isang outcome na you want to win the competition. You want to win this time. Nakikita ko rito na yes, kakaroon ka daw ng right strategy. Maging bukas palad ka daw, Gemini, sa mga strategiya na pwede mong gawin this time. Hindi pwedeng isang problema, isang solusyon lang. Kailangan iba't iba kang options to really win this fight. Sinasabi ng spirits mo na minsan daw, huwag mo daw isipin na competition ng ibang tao. Okay? Yung mga kasama mo, probably, yes, nag-aagawan siguro kayo sa isang idea o sa isang platform o sa isang reward o kaya sa isang atensyon. Halimbawa, sabi ng spirits mo, marami ka daw matututunan sa ibang tao. Sa mga kakompetensya mo, sa mga kapareho mo na pareho kayo ng mga minimithi, no? Magkakaroon ka daw ng valuable lesson from them at i-apply mo daw yun sa sarili mo. Kaya kailangan talaga bukas palad ka. Bukas palad ka sa kanila para matuto, to get or absorb the ideas or absorb the talent and diskarte para makadagdag yan sa'yo at eventually, ikaw din na magwawagi, no? Nakita ko talaga dito na malapit na matapos ang gusot, Gemini. Malapit na matapos ang gusot. Most especially dahil lumabas sa area of your fortune si Three of Swords. Ibig sabihin, malapit ka na maghilom sa heartbreak or paggapang o pagkalugmok dyan sa pain na yan. Gagaling at hilom ka na at magkakaroon na daw ng resolution itong problema na ito. So, kung meron man sa inyo na may sigalot with other people, halimbawa sa magulang o kapatid or someone na talagang close sa'yo, talagang mahal mo at hindi mo ma-figure out kung paano mo susolusyonan yung inyong away, para sa ibang Gemini po ito kung meron kang kakilala na talagang close kayo at may away kayo at ngayon iniisip mo para masasolve to, nakita ko na malapit na. Okay? Magkakaroon na resolution to at magkakaroon na kayo ng pagbabate. Okay? Para sa ibang Gemini yan. Okay? So, the Five of Wands, i-clarify natin. Five of Wands here. Nakita ko talaga basta clear sa mind mo ang gagawin mo. Somehow, magdadire-diretso na yon. Okay? Basta magkaroon ka lang talaga ng malino na landas o parang light bulb moment na parang, ito pala dapat kong gawin. Ganyan. So, it's gonna be sunod-sunod na after that. Okay?
The Five of Wands being clarified by the Death card and Rebirth. Yes, you really need to rethink your stance. I-rethink mo yung strategy mo para manalo ka dito sa competition na ito. Sagit lang ha. So, doon muna sa mga may kakompetensya. Mamaya yung conflicting minds. Doon sa may mga kakompetensya, sabi ng spirits mo, kailangan mo daw magbago ng diskarte. Hindi na daw umuubra yung ginagawa mo before. So ngayon, para manalo ka dyan at magwagi ka laban sa mga kakompetensya mo, pwedeng sa tindahan, sa negosyo, o sa trabaho, o sa buhay in general, sabi ng spirits mo, kailangan mo daw may baguhin. Kailangan mo daw mag-transform. Okay? Kailangan daw tanggalin yung ganito, tanggalin yung ganyan. Alamin mo daw kung ano yung hindi nag-work at paganahin mo yung nag-work. I-amplify mo yung bagay na nag-click, okay, sa ginagawa mo ngayon. Pero yung iba, kailangan i-eliminate yung mga mali mong ginagawa at magkaroon ka ng bagong strategy. Okay? Para sa ibang Gemini na may conflicting minds, nakita ko rito na kailangan mo talagang baguhin yung mindset mo. Kailangan mo itapon daw yung mga bagay na mali. Halimbawa, you have fear of failures, may fear ka ng pagkapahiya, o kaya may fear ka na baka i-judge ka, may fear ka na baka lalong gumulo ang bagay. So parang sabi ng spirits mo, kailangan mo daw linisin, kailangan mo daw ayusin o i-rewire ang isip mo in order for you to get the good result or to get the good solution o malinaw na pag-iisip with regards sa problem na ito. Kailangan talaga this time aligned ang isip at puso mo, okay? In the area of what you need or what you want, we have the 10 of Swords here. Yes, patapos na ang paghihirap mo. Alam ko, baka dinadasal mo to every night, sinisigaw mo na rin kay heaven, kay universe, parang kailan ba to matatapos, gulong-gulo na ako, gulong-gulo ng isip at puso mo, kaka-decide kung kanino, sino pipiliin, kung ano ang pipiliin, at ano yung best solution for you, o best option for you. Talagang bigat na bigat ka na, at ramdam na ramdam ko yung burden na daladala mo. Pero ngayon, unti-unti ka na makakabangon with the healing card here. Ang sabi ng spirits mo, konti-konti umaakit ka na, bumabangon ka na. Ang importante, Gemini, nagka-try ka. Okay, sinusubukan mo. Paunti-unti, wag mong biglain ang sarili mo, wag mo din i-pressure ang sarili mo dahil ngayon nagsimula ng bumangon. 10 of Swords na to, ibig sabihin katapusan na to. Rurok na to ng pain, rurok na to ng problema, rurok na to ng pagkadagok sa buhay. So ngayon, makakabangon ka na. Nakita mo ba yung sa likod niya, merong sunrise, sumisibol na yung araw, ibig sabihin unti-unti nang gumaganda ang buhay mo. So kaya ngayon, i-push mo pa, bumangon ka, lumaban ka, at harapin mo yung problema, isip or puso, kailangan mo mag-decide, okay? The 10 of Swords, i-clarify natin. 10 of Swords being clarified by, nakita ko na kung ang nagdulot ng pain na to ay ibang tao, o parang inapakan ka, niloko ka, inisahan ka, o talagang nadurog ka by people's actions against you, nakita ko rito na makakabangon ka rin. And you need to move forward. You need to move forward. Hindi tayo pwedeng manatili dyan nakaupo, umiiyak o nakalugmok. Kailangan natin bumangon. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili natin. Okay? The 10 of Swords. Ayan, lumipad. Do you have the 8 of Swords? Yes. Ngayon, feeling mo stuck ka, no? Wala kang magawang paraan. Feeling mo anything that you're trying to do ay talagang hindi umuubra, walang nag-work, and you feel like walang tumutulong o walang anybody to assist me and to give me guidance. At parang feeling mo down na down ka. And you feel like you cannot move. Nakita ko yan, you cannot move, hindi ka makapag-isip. Parang nakaparalyze yung isip at puso mo ngayon na parang ano ba yung solusyon, hindi ko mahanap paano na to. So, dahil conflicting ang isip at puso mo, lalo ka nahihirapan ngayon to move forward. Lalo ka nahihirapan ngayon umandar. At nakita ko yung pagkabigat mo. Pero sabi ng spirits mo, Gemini, nasa isip lang talaga yung mga bagay na kinakatakot mo. Yung mga fear, worries, anxiety mo. Kailangan mong matutunan na i-pressure down yan at paganahin ang mga bagay na positivity sa buhay mo. Isipin mo kung saan ka magaling. Isipin mo yung good outcome na pwedeng mangyari mula dito. Nakita ko na babangon ka ulit and you need to tell yourself, malalagpasan ko rin to, lilipas din to, temporary problem lang ito, makakaahon din ako. Repeat after me. Malagpasan ko to, lilipas din to, temporary lang ito, makakaahon ulit ako. So ngayon, kailangan mo pa ulit-ulit na sabihin sa isip mo yan para lumakas ang loob mo, lumakas ang hope sa puso mo na makakalagpas ka rin dito at any problem, kakayanin mo, okay? Nasa isip lang yung mga tali. Tingnan mo siya, nakatayin siya sa salamin pero in reality, wala naman siyang tali. Nasa isip lang niya yung tali at piring. Ibig sabihin, kayang-kaya mo yung putulin, okay? In the area of what you need, you have the 9 of Cups here. You need to find your happiness again. You need to find the work or the job, the endeavor, the career path, anything in your life na nag-uugat sa iyong kaligayahan, sa iyong contentment. Para huwag ka na daw magkasya sa kakarampot, huwag ka na daw magkasya sa kakaunti, huwag ka daw magkasya sa ibibigay lang sa iyo. Kailangan mong hanapin yung mga bagay na deserve mo makuha dahil yun ang bagay na kukumpleto para sa iyo.
Kung nakaraang trabaho, nakaraang mga bagay o relasyon na meron ka, parang feeling mo lagi ikaw nagbibigay, ikaw lagi ang nag-effort. Paano naman ikaw? Ano na yung natatanggap mo in return? Ano yung nakukuha mo in return? Kailangan mo daw makita yun at ma-acknowledge yun na yun na kailangan mong hanapin this time. Yung what makes Gemini complete? What makes Gemini happy? What makes Gemini satisfied sa buhay? Yun daw ang hanapin mo para makaupo ka na dyan at makahinga ka na maluwag. Kasi kung magkakasya ka sa pilit-pilit ng ibang tao, lagi kang makakahanap ng butas na parang ano ba yan? Ba't ko ito ginagawa? Bakit hindi ko ito magawang mahalin? Bakit kahit anong gawin ko, hindi ako magkaroon ng energy na gawin to? It's because napipilitan ka o hindi yan yung talagang industriya o bagay na gusto mong gawin. Kailangan hanapin mo yung para sa'yo. What makes you happy? What makes you complete? Okay? The Nine of Cups, i-clarify natin. Nine of Cups being clarified by... You have the Page of Wands, yes. May papasok daw sa iyo na papasok daw sa buhay mo ngayon na bagong bagay. With the Page of Wands here, may bagong trabaho, bagong opportunity o bagong love life pwede din. Na parang may jolt may energy, may konting spark, ganyan-ganyan. Pero sabi ng spirits mo, ito bang trabaho na to? Ito bang passion na to? Ito bang endeavor na to? O love life na to ay para sa akin? So, kailangan mo ito tanungin sa sarili mo at puso mo. Will this make me complete? Will this make me happy? Will this make me whole as a person? So, kailangan mo daw isipin nyo mabuti with the Queen of Swords here. Isipin mo mabuti kung yan ba ang gusto mo. Yan ba ang kukompleto sa'yo. Kapag yes, go push, ilaban mo, yakapin mo, panindigan mo at talagang i-enjoy mo yan. Make the most out of it. Pero kung hindi, kailangan mo talagang hanapin at isipin yung mga bagay na talagang gusto mo. Yung bukal sa puso mong yakapin, bukal sa puso mong gawin. Okay? Because pag ginawa mo yun, Gemini, makakamit mo siya sa buhay mo for a very long time. Hindi siya agad-agad mawawala o mag-slip away because pinahalagahan mo at mahal mo siya. Okay? Dahil nakita ko mag-e-effort ka ng malaki dito dahil gano'n siya ka-importante for you. At long-lasting ang epekto nito sa buhay mo. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card here. Ito ang naka-apekto dito. Kaya lumalaban ka. Kaya nag-iisip ka ng mga bagong pamamaraan para mapanalo itong laban na to o para maging solid yung iyong mindset. Makahanap ka ng one unifying solution o one unifying approach sa iyong problema. Nagkakaroon ka ng iba't ibang diskarte dahil tinatapangan mo ngayon. Nagpapakatatag ka. Marami sa inyo dapang-dapa na o problemado na sa kaperahan, sa trabaho, sa negosyo o sa usaping pamilya na ngayon sabi mo wala akong ibang choice kundi maging matatag. No? Wala kang ibang choice kundi kayanin, kundi itulay ang buhay everyday. Praying pagkatulog, praying pagkagising na parang God, protect me today, kakayanin ko po yung ibibigay nyo pero tulungan nyo po ako maging matatag, maging matibay para kayanin yung mga bagay-bagay para magugi naman ako today. Yan, nakita ko yan. So sabi ng spirits mo, continue having that strength, continue be kind to yourself, Gemini. Alam mo, maraming tao sa paligid mo ang handang libagin ka, handang awayin ka o handang ibaba ka, pero ikaw mismo dapat love mo ang sarili mo. Kung maraming tao sa paligid mo ang hindi ka minamahal o wala dyan para supportahan ka, supportahan mo sarili mo, mahalin mo ang sarili mo, and that is okay, and that is enough. Basta meron ka nun, kakayanin mo lahat, okay? Sabi nito, maging gentle ka lang daw sa approach mo sa mga problema, ha? Hindi pwede laging sugod-sugod o kaya pagod na pagod o kaya bugbog na bugbog sa lahat ng bagay. Kailangan maging gentle ka lang daw. Relax ka lang, be happy para hindi maapektuhan ang mental health mo, ang puso mo, ang katawan mo, dahan-dahan ka lang, okay? Dahan-dahan, be gentle, be kind sa mga approach mo para maging okay din ang lahat sa'yo. Para hindi maapektuhan din ang mood mo, hindi maapektuhan ang isip mo, at hindi maapektuhan yung mga relasyon mo sa paligid, okay? Just be kind, be gentle, and everything will go smoothly, okay? Napapansin naman ni God yung mga paghihirap mo eh. Napapansin naman niya yung pagkakayod mo at saka yung determination mo to get to the point of your outcome. Especially here, you have the Six of Cups, yes. Ngayon nakita ko na the universe is gifting you something new. Merong may turn around eh. Meron daw mangyayari this time na bunga ng paghihirap mo, merong reward o merong magandang sistema na uubra. Parang a gift nga, universal gift na magugulantang ka na parang akala ko ganito lang pero mas higit pa pala yung makukuha mo dahil sa paghihirap mo, no? So ngayon, Gemini, determinasyon, tibay na loob at kumpiyansa, ituloy mo lang yan because the gift is here. Meron daw ibibigay sa iyo si universe na magandang regalo para sa iyo dahil nagsumikap ka at dahil kinaya mo at hindi ka sumuko. May kita mo in the next 6 weeks or next 6 days to 6 weeks or 6 months, nakita ko dito na merong magandang bunga ang naghihintay for you at makikita mo yung resulta from your hard work, okay?
In the area of your near future, you have the moon card here. Si moon card, sinasabi niya na yung mga question mo before, yung mga question na bakit po ganito, bakit niya ako iniwan, bakit ako natanggal doon, ang galing-galing ko naman, sumikap naman ako, bakit kahit anong lakad ko sa papeles na yun, hindi ko makomple-kompleto, bakit katok ako ng katok sa pintuan ng trabaho na yan, pero never ako pinagbuksan kahit qualified naman ako. Yung mga tanong na yun, masasagot mo in the near future. Para, kaya pala hindi ako matanggap-tanggap sa factory na yun kasi pupunta pala ako ng Japan. O, ganoon. O kaya pala ako iniwan ng lalaking to kasi para makapag-focus ako sa negosyo ko, sa trabaho ko, para mapalago ko siya agad-agad. So may mga sagot, may mga dahilan, may mga confirmation for you kung bakit nangyayari ito sa iyo ngayon. Okay? So in the near future, the answers will come. It will rise up from the waters, from the dark phases of your life. Parang malilinawan ka na, magkakaroon ka ng enlightenment, magkakaroon ka ng purpose. Yan. Ngayon, pag nalaman mo yung sagot, nalaman mo yung, kaya pala natanggal ako sa trabaho ngayon kasi makakapag-Japan pala ako. So, malalaman mo na yung purpose mo. Para nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ba ng saysay yung naging decision mo, yung pinatunguhan, yung parang naging landas na hindi mo inakala, yun ang pupuntahan mo, pero doon ka din nila ng tadhana. And then, nare-realize mo, now, nag-make sense na. Now, nag-gets ko na kung bakit nangyari yun, mga yun sa past because of this. And nakita ko dito na mas tatapang ka, nakaroon ka pa ng additional determination to fight more and to get more. Okay? The moon card, clarify natin. The moon card is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, long-term gains. Nakita mo na yun saysay ng mga bagay na pinaghirapan mo for the long term. Nakita mo na kung para saan ang paghihirap, kung para saan yung dinaanan, at kung bakit dito ka dinala ng ruta ng buhay mo. Kasi dinala ka ni God sa mga prosperity mo for a very long time. Something na gagawin mo ng pangmatagalan at hindi lang temporary. Siguro sabi ni God, kaya hindi mo nakuha yung mga bagay na hinangad mo before kasi for temporary lang yun, hindi ka doon magiging masaya doon. Pero itong ruta na dadali niya sa'yo ngayon, hanggang sa near future, ito daw yung mga ruta na pangmatagalan. Ito daw yung ruta na talagang mamahalin mo at pagkakaingatan mo for a long, long time. Kaya, importante daw na ito ang daanan mo. Kasi yun sa mga nagsara, huwag mo daw paghinayangan pa yung mga nagsara, yung mga natapos, yung mga nag-fail ka doon o kaya hindi mo talaga napuntahan, kahit na nilaan mo lahat ng effort mo, ibig sabihin, hindi daw yun para sa'yo. Ito ang para sa'yo, long-term gains, money, umaapaw na pera, at saka kaligayahan for you and your family. Abundance is coming. So, congratulations. In the area of what's affecting, in the area of your challenge, you have the Queen of Cups. Puso ang problema mo this time. Tawag ng damdamin, o tawag ng isip, o doing the right thing versus doing what makes me happy. Sabi ko naman sa'yo, what you need, follow your heart. Okay? Follow your heart, follow your bliss, follow your happiness, follow what makes you complete, what makes you satisfied, and what makes you contented. Kung saan ka magiging maligaya. Saan kayo parang tatanong ka sa tuwa every time. Yung parang trabaho o negosyo o career path na bawat pagising mo sa umaga, excited na excited ka pumunta. O alam mong yun yung para sa'yo, swak sa'yo. So ngayon, ang challenge talaga ay puso mo. Saan mo dadali ng puso mo? Pakikinggan mo ba siya o hindi? Yan ang challenge for you. Okay? So clarify natin. Si Queen of Cups. Queen of Cups being clarified by, you have the Ace of Wands. Yes, ngayon parang sabi ng spirits mo, by using your heart, dapat daw maging malinaw sa'yo yung direction na pupuntahan mo. Be confident in your decision. Nakita ko dito, Gemini, parang binibigyan ka ng kalakasan ng spirit guides mo, ni angel guides, saka ni universe, ni God, ng power, ng willpower to decide on your own. Okay? Parang nasa sa'yo daw ang desisyon kung susundin mo ba ang puso mo o isip mo. And naramdaman ko yung bigat kasi napaka-conflicting, magkasalungat ng gusto ng isip at puso. Pero nakikita ko rito na whatever you're trying to decide, that is the best decision for you. Okay? Kung ano man ang yakapin mong decision, here or this, nakita ko na patungo ka pa rin sa matiwasay o maayos na landas. Ngayon, kailangan lang talagang ma-figure out mo daw. Parang ang naging challenge sa'yo, kailangan mo lang talaga ma-figure out kung ano yung paparindigan mong panig. Kasi pag pinanindigan mo yung isa at buong puso mong niyakap, alam ko for a very long time, papanindigan mo yon at magiging masaya ka doon more so in the near future. No? Ngayon, pagkatiwalaan mo yung nilalaman ng isip at puso mo, believe and be confident in your plan, in your ideas, at dadaling ka doon yan sa better phase ng buhay mo. Okay? Bigyan pa kita ng additional cards for your challenges.
Una-una, you have courage. Tapangan mo daw sarili mo. Napakasimple, Gemini. Tapangan mo ang sarili mo sa pag-decide this time. Okay? Another message, balance. Karoon ka daw ng balanse na pagtingin sa lahat. Kailangan mo daw timbangin. Okay? Kung meron kang mga problema at hinaharap at medyo conflicting, sabi ng spirits mo, ipagtanong mo muna sa ibang tao. Mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga taong value mo ang opinion at bosses. So ngayon, pag nakuha mo iba't ibang opinion, saka mo balansehin. Tama ba talaga to o tama ito? Saka mo timbangin. Huwag ka muna magde-decide. Sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Hinay-hinay ka lang, wag mo madaliin para maging sound at maging kapaki-pakinabang yung opinion o yung desisyon. Kailangan daw wag mo mamadaliin ang sarili mo, okay? In the area of your fortune, you have the Three of Swords. Si Three of Swords, sinasabi niya na parang this time around, Gemini, magkakaroon ka na ng healing sa puso mo. Merong paghilom. Parang ito yung sinasabi ng spirits mo na ngayon narinig ko si Gemini maka-move on na, si Gemini maka-move forward na, handa na siyang bumangon ulit. Siguro may mga bagay sa buhay mo na noon hindi mo kayang i-share, no? Hindi mo kayang pag-usapan, pero ngayon dati iniiwas-iwasan mo pa o nag-walk out ka pa pag pinag-uusapan o pag nakikita mo siya o naisip mo yung nangyayari, napapapikit ka pa, napapakuyom yung palad mo, napapaganto ka pag naiisip mo. Pero ngayon, parang malaya ka na eh. Parang okay na pag-usapan, hindi ka nag-walk out, hindi na umiinit ang ulo mo, magaan na, kumbaga, gumagaan na. So ngayon, nasa path ka na doon ng healing, congratulations. Kung ano man po ang pinanggalingan ng pain, sorrow, or heartbreak mo, ngayon, nakakabangon ka na. At sa area siya ng fortune, ibig sabihin, totally, makaka-move forward ka na sa buhay mo, okay? Congratulations sa iyo, Gemini. So, clarify natin si Three of Swords. The Three of Swords being clarified by the High Priestess, yes. Pakinggan mo ang iyong tawag ng iyong damdamin, ng iyong intuition. Pag ready na talaga gawin to, gawin mo. Kung wala ng takot, wala ng kabage, push. The sky is the limit. Wala daw kahit sino man ang makakapigil sa iyo na gawin ang gusto mo. With the High Priestess here, wala siyang bubong ha. Yung bahay niya, walang bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. You have the enough or the endless potential, the endless possibility sa mga gusto mo. Nanggaling ka na sa pagkalugmok, nanggaling ka na sa pagkabagsak, nanggaling ka na sa pagkadurog. Anong excuse si Gemini ngayon para bumangon, para kunin at kunin ulit o get that chance na magsimula ulit sa buhay. Kaya ngayon, huwag mo nang harangan ang sarili mo. Get there, get out there, chase it. Kunin mo yung para sa'yo. And the sky is the limit. Everything is possible for you. Okay? Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Six of Pentacles here. Yes, sabi ng spirits mo, ano bang nakukuha mo more than sa binibigay mo? Kaya conflicting ang isip at puso mo eh. Kasi some of you are a great giver. Mapagbigay, mabait, spontaneous, playful, adorable ka, love ka ng maraming tao. Pero sabi ng spirits mo, yung binibigay mo ba bumabalik din? Ano ba yung nare-receive mo sa mga bagay na pinaghirapan mo, sa mga bagay na binigay mo talaga wholeheartedly? Meron ka ba nakukuha doon? Yun daw probably ang isa sa mga aspeto o factor na kailangan mong tignan sa pag-decide, ito ba o ito? Teka, pag may binigay ako dito, babalik din ba sa akin yung mga gusto ko? Dito kaya, ganoon din ba? Timbangin mo, saan ka mas makikinabang at saan ka mas magiging fruitful ang outcome. Okay? Think hard, Gemini, kung saan ka ngayon hihita na mas malaki o kaya makukuha mo yung kapaki-pakinabang na bagay mula naman sa mga bagay na ibibigay mo. Okay? The Six of Pentacles is being clarified by the Four of Wands. Yes, ngayon, kailangan daw isipin ang kaligayahan mo. Isipin mo naman daw yung ipupundar mo for yourself. Because Four of Wands is all about stability. Okay, stability ng kaperahan mo, stability ng buhay pamilya mo, o stability ng future mo. Sabi ng spirits mo, isipin mo yung pumapasok ngayon. Yung pumapasok ba ngayon sapat para punaan yun? Yung mga kailangan mo. Halimbawa, ang threshold na minimit mo ay for the anak, pampaschool ni anak, pampakollege ni anak, o kaya pambili ng bahay, pambili ng ganito, pambayad sa ganyan. Sapat ba yung pumapasok para mapunan mo to? Para ma-reach mo yung desired mong income o desired mong outcome for this? Kung hindi, kailangan mo to i-reevaluate yung pinangkagalingan ng pagpasok sa buhay mo. Halimbawa, relasyon ba ito? Nagiging masaya ka ba sa relasyon na to? Matibay ba ang pundasyon ng nakakuha mo sa relasyon na yan? Kung hindi, kailangan mo nang pag-isipan. Kung sa trabaho o negosyo o career o pangarap mong career job, yung pumapasok ba na nabigay sa'yo from the effort that you give, yung equal give and take, sapat ba yun para mapunan yung stability na gusto mo? Kung hindi, kailangan mo na mag-isip-isip tungkol dyan. Okay? Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, papasok daw ang katahimikan. Talaga namang patapos na. Patapos na itong gulo na to. Papasok daw ang katahimikan, harmonious relationship sa mga circle mo.
at magiging payapa ka na daw. Okay? Another message, you have Unicorn, use your intuition, yes, to make beneficial changes. Yes, talaga may mga pagbabagong dapat gawin this time. Gemini, may mga pagbangon, kaya gamitin mo daw intuition mo para mabago yung mga dapat mabago at gawin mo yung tamang desisyon. Nakita ko, once you listen to your intuition, yan ang tamang desisyon. Okay? Another message, you have Feather, someone you know is undependable and insincere. Yes, may mga tao daw na hindi mapagkakatiwalaan, hindi maasahan, kaya putulin mo sila sa buhay mo. Change that routine. Kung halimbawa sa trabaho, may ginagawa kang papers, tapos pinapasa mo sa kanya, siguro next time mo na ipasa sa kanya, siguraduhin mo muna sa'yo na okay na bago mo ipasa para hindi na bumalik yung papel at para dire-diretso na. Make sure na ikaw mismo na hands-on ka kasi marami doon sa paligid mo ang hindi maasahan. Okay? Another message, you have 4-leaf clover. Wow, great good fortune. Napakaganda for you. Meron ka daw great good fortune this week. So Gemini, ang outcome mo pag-usapan natin. But first, ihanda mo na Gemini yung pangmalakas ng isang tanong, isang sagot. Kasagutin natin yan. So Gemini, yung outcome mo for July 28 to August 3 ay, wow, King of Pentacles. Ngayon, practical ka na. Magiging practical ka daw sa iyong desisyon, sa iyong gagawin. Nakita ko, kanina di ba pinag-uusapan natin na parang conflicting energy, conflicting mind, or conflicting decision from isip at puso. Isip versus puso. Nakita ko dito na nakita mo na yung daan. Nakita mo na yung paraan. At magiging busy ka na kasi meron ka ng matinding decision at the end of the week na parang, ito yung gagawin ko, ito yung pupuntahan ko, ito na yung magiging pagkakaabalahan ko this time. At nakita ko magwawagi ka dyan sa decision mo na yan. At magiging busy ka, you will love what you're doing, you're ready to fight for it, at everyday parang nakafocus ka doon. Sabi ng spirits mo, yung decision mo daw mag-uugad sa practicalidad. Sa kung ano yung kaya mong gawin, what is doable, attainable, reachable, kung ano yung nakahantad sa'yo, nakakayanin mo ngayon. Parang doon ka daw magsisimula. At yun ang pag-sumikapan mong itayo, itaas, ipayabungin. Nakita ko na magawagi ka dito. Pag lumalabas si King of Pentacles, this is like telling you, yes, the problem will have a great resolution. Magkakaroon ng magandang daloy, magkakaroon ng magandang pagtakbo. Yan. So meron daw pinapatunguhan, kumbaga. So napakasaya ko for you. This is really a fruitful outcome from your problems para sa ginagawa mo ngayon. May magandang resulta kaya idiretso mo na. And nakita ko dito na magiging expert ka daw about something. Para makakaroon ka na maraming knowledge about sa ginagawa mo at kakayanin mo siyang paikutin, kakayanin mo siyang palakihin at panghawakan. Okay? King of Pentacles, i-clarify natin. Nakita ko talaga dahil sa pinaghirapan mo ito, nakaupo ka at ine-enjoy mo yung magandang bunga ng mga naging decision mo o ginawa mo. King of Pentacles being clarified by the 5 of Pentacles. Yes, out with the struggle. Tapos na ito, di ba? Nasa pagkalugmok ka pagkabagsak, pagkatali sa mga bagay na hindi mo alam paano ka makakagalaw o paano ka makakabangon. Pero ito ka, in the near future, in the outcome, you have the 5 of Pentacles confirming the King of Pentacles. Ibig sabihin, wala lang struggle, wala lang pagkalugmok, wala lang pagkabagsak, dumediretso na yung pag-angat mo, dumediretso na yung pag-asenso mo, at magiging busy ka na ulit. Pagkamal ng pera, pagbuo ng pangarap mo, o pagkaroon ng maayos at matiwasay na buhay. At ngayon nakita ko, help is coming. May darating doon na tao sa buhay mo para tulungan ka, whether ka mag-anak o kakilala o bagong kakilala, someone that will really guide you and assist you para makaahon ka na. Nakita ko parang older person ito, older guy, or someone that is very successful na, o meron ng sinasabi sa buhay ang tutulong sa'yo, at unti-unti ka na makakabangon. At dire-diretso na ito, Gemini. Congratulations para sa'yo. So Gemini, that is your July 28 to August 3. Dumakor tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So close your eyes and concentrate on that one question. So Spirit Guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Gemini ang sagot sa kanyang tanong. Ano ba yan? You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card to clarify, lumilipad, to clarify your question based naman sa opinion ng iyong angel guide. Ito daw ang payo niya sa'yo, ito daw ang gabay niya sa'yo, kaya pakinggan mo ito ngayon, Gemini, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open your eyes, inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have the Fool card in reversed. You have the 4 of Pentacles in reversed. You have not the right time, and you have abundance. Okay, sabi ng spirits mo, wag mo daw i-risk muna to. Yung question mo, wag mo muna ituloy. Kasi naka-reverse si the Fool card Parang hindi pa ready o hindi pa sakto, hindi pa to ang tamang panahon.
na isugal o gawin o ihakbang ang isang desisyon o isang plano tungkol sa question mo. Take your time daw muna, pag-isipan mo na mabuti, ihanda mo muna yung dapat ihanda, whether tools o ikaw o yung mga gagamitin mo. Kailangan daw nakaayos mo na, nakaplansya bago ka sumugal. Kailangan ngayon pag-isipang mabuti, pagplanuhang mabuti bago ka mo gawin. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, don't make rush decisions, don't risk something na hindi ka pa ready o hindi pa sure. Okay? Huwag ka mag-risk ng mga bagay na hindi sure pertaining to your question. Sabi naman ng isa pang spirit guides mo with the 4 of Pentacles in reversed, sabi daw kailangan mo pa kasing bitawan o kailangan mo pang i-figure out kung ano yung dapat i-let go, ano dapat yakapin, kung ano yung dapat i-value, kung ano dapat buhisiin. Medyo magulo pa daw ngayon. Kailangan buhisiin mo muna yung clarity of the mind and clarity of purpose bago mo aksyonan. Okay? Ngayon medyo magulo pa yung question mo at parang sabi ng spirit guides mo, hindi pa to pwede. Kasi marami pang dapat plansyahin. Okay? Sabi naman ng angel mo, not the right time. Hindi daw ngayon ang tamang panahon para yakapin, sagutin, o asikasuhin yung question mo. There are things need to be fixed bago mo gawin yan o bago mo hangarin yan. Okay? Sabi pa niya, you have the abundance. Meron naman daw abundance sa darating sa buhay mo this time. Huwag ka daw mag-alala. Parang you are being taken care of. May darating sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng abundant gift or abundant outcome. Pero yung hinahangad mo with your question, sabi ng spirits mo, hindi pa daw ngayon sa panahon na to. Kasi hindi pwede eh. Parang I'm hearing wag mo daw munang isugal. Wag mo daw munang itulay. Wag mo munang puntahan yung bagay na yan o yung question mo na yan because hindi pa talaga panahon ngayon. Hindi ka pa ready. Hindi pa rin ready ang tadhana for you at hindi pa ready ang universe sa iyo na ibigay yon. And marami pa dapat asikasuhin na mahalaga at hindi. Kailangan pa i-figure out yan bago mo tulayan. Okay? So ngayon, not the right time, Gemini. Pero may abundance daw sa iyo na darating sa iyo this time. Pertaining to your question, merong other things. May iba pang bagay na magdudulot sa iyo ng abundance and happiness. Okay? So Gemini, that is your answer. Hopefully po nakaresonate ka. Ito rin po ang July 28 to August 3 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.